May mga niluluto pang kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal ayon po yan sa Department of Justice. At live mula sa Quezon City, may Express report si Gerard de la Peña. Gerard, may mga nabanggit na pangalan ang DOJ kung sino itong mga bagong kakasuhan? Ruth, wala pang nababanggit na pangalan ng mga susunod na makakasuhan kaugnay ng flood control scam. Pero ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, may hinahanda na silang kaso kaugnay ng 3 ghost flood control projects dyan sa Bulacan. Ayon pa kay Padulyon, ay kung matatapos ang paghahanda ngayong linggong ito, sa susunod na linggo ay may mga makakasuhan sa ombudsman na mga opisyal ng DPWH 1st District Engineering Office sa Bulacan. Sa ngayon, mayroon ding isinasagawa mga preliminary investigations laban sa mga kontraktor katulad ng Wawaw at Top Notch. Magsisimula na rin daw gumulong ang preliminary investigation kay Senator Jingo Estrada bago matapos ang buwan at posibleng maglabasan ng sabpina ngayong linggo o sa susunod na linggo. Pero pasintabi ni Padulyon, hindi dapat minamadali ang mga ito at dapat ay dumaan sa tamang proseso ang mga bagay. Naintindihan daw nila na naiinip ang taong bayan. Madali raw magsampa ng kaso pero mahirap daw na masiguro magtutuloy-tuloy ito sa conviction. Sinabi naman ni Padulyon na kahit kulang ng 2 commissioners ang Independent Commission for Infrastructure ay nagagawa pa rin nila ang kanilang trabaho dahil hindi naman daw sila nakadepende rito. Gayon din ang DPWH na tuloy-tuloy pa rin daw ang trabaho at pag-iimbestiga. Sinabi naman ni DICT Undersecretary Aboy Paraiso, ang chairperson ng Technical Working Committee on Asset Recovery ng ICI, na tuloy-tuloy din ang trabaho nila at sa ngayon ay ginagawa na nila ang database ng mga asset na nabawi na nila. Kabilang dito ang ilang air assets si dating Congressman Zaldico na ginagastos ng pamahalaan ng hindi bababa sa 50,000 pesos kada araw ang bawat isa para sa hangar fees habang nasa Malaysia at Singapore ang mga ito. Ipinagtataka naman ni Padulyon kung paano nakakapagsauli ng pera ang mga akusado sa flood control scandal, gayon naka-freeze ang mga asset nito. Ibig sabihin daw nito, hindi na nagtatago ang mga ito ng pera sa banking system na madaling matrace. Ruth, kung pagbibigyan naman daw ng Bangko Sentral ng Pilipinas yung mga hirit na i-demonetize na yung 1,000 peso bills natin, ay mukhang marami raw perang maglalabasan na may kaugnayan sa korupsyon. Ruth. Yan po ang Express report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.